Hello. Sa pangalan po ng dakilang Panginoong Jesucristo, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Andito po tayo sa ikalawang bahagi na kung saan meron po tayong mga sitas na binabasa at binibigyan ng buhay o kaya pinataliwanag. Marami po kung pag-aaralan natin, parang normal na lang sa atin yung sitas kasi palagi na natin narinig. Pero itinuturo po sa atin ng ating dakilang Panginoon na dapat maging mapagpatuloy. Ano pong ibig sabihin nun? Na bagamat narinig na natin, dapat hindi tayo nagsasawa. Dahil ang pinaghahandaan natin, hindi naman yung buhay dito sa ibabaw ng sanlibutan, kundi yung buhay pagkatapos na tayo ay mamatay. Ano ba ang karugtong? Buhay na walang hanggan, doon sa paghihirap, pagdurusa sa tagatagapang apoy, o buhay na walang hanggan doon sa piling ng Diyos. Kaya tayo po ang gagawa ng sarili nating kwento ng ating buhay, kung ano po ang patutunguhan nito. Kaya po, normal sa isang tao na may tinatawag na ugali o attitude. Pero, sa oras na magpasakop na tayo sa Diyos, inaalis natin yung attitude. Kundi, ang nangunguna na, hindi na yung kalooban natin o sarili nating kagustuhan, kundi ang Diyos na nananahan sa ating mga puso o yung tumitira dyan, yun na yung gumagawa. Kaya nababago po yung ugali. Halimbawa, ang ugali mo, sakit, o kaya madamdamin ka, kapag nasa ilalim ka na ng kapangyarihan ng Diyos, mawawala po yun. Pero bumabalik po yun kapag lumalayo yung Espiritu Santo na nananahan sa ating mga puso, na iyon ang nag-uudyok na nagbibigay ng babala na huwag mong gagawin yan. Kaya kapag dumidistay sa iyo, bumabalik tayo sa dati nating mga asal, ugali, na kung saan tayo nanggaling. Maraming paalala po din ng Diyos sa mga kasulatan. Ngayon, dito tayo sa tinatawag na isang ugali ng tao. Sabi po sa unang aralin, sa Ebanghelyo ni Apostol Mateo, sa Kapitulo 6, versikulo 1 hanggang 4. Ang topic po nito, paglilimos. Sabi, mag-ingat kayo na huwag magsigawa ng katwiran sa harap ng mga tao upang kanilang makita. Sa ibang paraan ay wala kayong ganti ng inyong Ama na nasa langit. Ibig pong sabihin, kapag gumagawa tayo ng kabutihan sa ating kapwa, dapat po manatiling lihim. Dahil po, kapag tinanggap na natin yung kagantihan o reward sa ating kapwa, mabuti pa si kapatid na bigay ng bigas. Ibig sabihin, kapag tinanggap na natin yung reward, wala na tayong ganti mula sa Diyos. Dahil tinanggap ko na. Alin baga ang mas pagkakanasain natin? Yung kapurihan ng ating kapwa o Diyos mismo na nakakapita ng lihim kahit hindi mo yan ihayag, hindi mo ipagsusulat yung pangalan mo yan na ikaw ay nag-donate o kaya naglimos. Kapag yan ay nanatiling lihim, Diyos na po ang gaganti. Kaya po, kung titan po natin dito, ito po, ugali ng isang tao. Lalong-lalo na kapag, halimbawa, may labis siya. Kasi po, hindi naman mawawala yung mga binibigyan ng limos. Yung ginagawa ng kabutihan. Nariyan lang sa paligid natin. Pero kung tayo'y nadadala ng sarili nating ugali na nagiging sakit, ang mangyayari po yan kahit kailan, kahit magsimba ka ng magsimba, magluhod ka ng magluhod, kung talagang sakit ka talaga, ibig sabihin niyan, hindi ka mapagbigay.
ibig sabihin, nandun ka pa rin sa dating ugali na madamot, na ayaw ibigay, na samantalang yung mga biyaya na tinanggap natin, galing yan lahat sa Diyos. Magagawa ng Diyos na pasaganain tayo upang makapagbigay tayo sa mga nangangailangan. Sa kanyang ugali, kaya bilang natin, para ibalik natin sa Diyos, sa kapwa natin ibigay. Yun po yung tinatawag na paglilimos. Pero ano nangyayari dito? Kaya nga, pagka ikaw ay naglilimos, ay huwag kang tutugtog ng pakakak sa harap mo. Kagaya ng ginagawa ng mga mapagpaybaw sa mga sinagoga at sa mga daan, upang sila ay mga kapuri sa mga tao. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. Saan ba nangyayari ito? Sa mga daan at sa mga sinagoga. Halimbawa, sa isang grupo, sinagoga, yun ang tawag doon. At sa mga daan. Sa mga daan, yung mga tao na may mga kapuspalad, mga pulubi. Kapag naglilimos, mas ikuyong mo na lang yung palad mo, ibigay mo sa kanya na hindi nakikita ng nasa paligid mo kung magkano yung binigay mo. Hindi yung ipapakita mo 500 yung binigay mo. Hindi ka na nagsalita, hindi ka na nagtugtog ng pakakag, pero ginaganon-ganon mo naman yung kamay mo, ibig sabihin yan, naghahangad ka ng kapuihan sa iyong kapwa. Kaya mangyayari po dyan, magiging katulad tayo ng mga Pariseo, mga ipokrito o kaya plastic. Na ibig sabihin, pakitang tao lang ang ginagawang kabutihan, pero sa loob ng puso, bakit kasi nandito pa kung nakapwesto sa kaanan ko? Hindi ba ka? Ugali po yan ng tao. Sa totoo lang po, ang paglilimos ay isang gawang mabuti para sa ating kapwa na alam natin, parang karaniwan na lang. Minsan may makikita na tayo dyan na nagmamalimos, sasabihin pa natin, kahapon nakikita ko yun, maraming pinamalingki. Sa totoo lang po ganito ang paglilimos. Sa oras na ang pera o anumang bagay na ibibigay natin, hawak natin, nasa pag-aari natin yan, sagot natin. Sa oras na binigay mo yan sa iyong kapwa, wala ka nang pakialam. Dahil binigay mo na nga. Katulad din naman yan ng isang, halimbawa, may karamdaman. Kung ikaw ay may karamdaman, tapos hindi na kinaya ng iyong resistensya, at kung ano-ano bang nilagay mong gamot, nasira yung bituka, yung mga sangkap, pati yung bato, anong mangyayari? Lumalala. Pero sa totoo lang po, simple lang naman ang proseso. Kaya tayo nandito sa lugar na ito, pagsisisi lang naman ang susi para pagalingin tayo ng Diyos. Magbalik loob tayo sa Kanya, magpasakop tayo sa Kanya ng Kanyang kapangyarihan na baguhin natin yung mga ugali natin. Kasi, sabi nga, iniibig ng Diyos ang Kanyang itinuturing na anak, hinahampas, pinapalo. Kaya ang karamdaman ay isang pamamaraan ng Diyos para hampasin tayo, para paluin tayo, para maramdaman natin. Maalala ng ating nag-iisang kaluluwa sa oras ng kapighatian, kalungkutan o kalumbayan man, kapag hinang-hina na o hapong-hapo ang katawan, nakakapagsigaw ng Diyos ko po. Sana pagkalingin mo na ako. Hindi ba nga gano'n? Pero kapag walang karamdaman, kahit manalangin bago matulog, wala. Bago kumain, anong nangyayari? Bago na lang kakain, magpipicture taking pa. Sa halip na manalangin, ipagpasalamat yung biyaya. Kaya po kung titinan po natin, panahon ang nagbabago at tao rin mismo ang nagpapabago. Yan po, kapag inumpisahan ng isa, halimbawa, padre di pamilya, pagkatapos sinundan ng anak, sunod-sunod na po yan. Domino effect yan. Kaya po, dito lang sa paglilimos, ang basic niyan, kapag mayroong nag-udyok sa iyong isip o puso na magbigay ka, dukutin mo na yung nasa pusa mo. Wala kang pakialam kung magkano yung nakuha mo. Pag ibinigay mo, wala ka na rin pakialam, nasa kanya na yun. Kung anong pagkabala niya, kung ibili niya ng stick ng sigarilyo o ano man ang bili niya, wala ka ng pakialam. Dahil kapag pinakialaman pa natin ang ginawa niya sa ibinigay mo, ibig sabihin, tinatulan mo siya. Ganun po yun. Kaya ang paglilimos, dapat
yung ginawa mo lang, wala kang pakialam sa ginawa ng iba. Diyan po, itinuturo ng ating dakilang Panginoon yung kagantihan na dapat hindi mo na ipapakita sa iba yung ginagawa nating kabutihan sa kapwa. Sabi nito, datapwat pagka ikaw ay naglilimos ay huwag malaman ng iyong kaliwang kamay ang ginagawa ng iyong kanang kamay. Imagine, sa isang katawan na lang, yung ginagawa nito, huwag malaman ito. Ibig sabihin, kung tayo po ay gumawa ng isang kabutihan sa ating kapwa, dapat po itikom natin itong bibig. Halimbawa, may lumapit, ang pinagkalooban tayo ng biyaya, tumulong sa may karamdaman para magpagaling. Tapos, tinulungan natin. After 1 week, bumalik dito, magaling na. Tapos sasabihin mo, naku, kung hindi yan dahil sa akin, patay na yan. Tama ba yun? Hindi ba gawain nyo na natatay na ba? Ang gawin na lang natin, ipagpasalamat natin sa Diyos dahil Diyos ko ang nagpagaling, hindi ikaw. Dahil dumaloy lang, para lang tayong kawat ng kuryente, na dumaloy lang yung kuryente para makarating doon sa may karamdaman. Na nasa kahinaan, na kumbaga, i-charge natin siya para muling lumakas. Para muling gumaling, magbalik ang dati niyang kalakasan. Pero may warning po ang ating dakilang Panginoon sa kanyang mga pinapagaling. Umayo ka na yung lakad, magaling ka na, huwag ka nang magkasalang muli. Bakit po? Upang hindi mangyari sa iyo ang mas malala pa. Kaya po kung titingnan po natin, ang karamdaman ay isang pamamaraan ng Diyos nang sa ganun maalala siya. Kaya po, ang tao, kinakailangan magsamba, makinig ng Ebanghelyo. Yun po yung gawain natin linggo-linggo, pero bakit hindi natin ginagawa? Dahil busy tayo. Ang iniisip natin, wala akong oras. Sa totoo lang po, pare-parehas tayo may 24 oras. Hindi lang na mamanage ng tama. Bakit po? Oras ng samba, kung kailan na kailangan nandun ka sa simbahan, ang ginagawa, nagiging kahati tayong labahin. Yung trabaho, o kung ano-ano pang meeting. Kaya, kung natatakda talaga sa atin ang araw ng pagsamba, kinakailangan isasakripisyo natin ang lahat. Sabi nga ng ating dakilang Panginoon, ang umibig sa kanyang ama, ina, kapatid na lalaki at babae, nang higit kaysa sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ibig sabihin, kapag kaya mong ipagpalit ang ating dakilang Panginoon sa mga birthday, may kausap ka ngayon, may ka-meeting ka, na ipagpalit mo yung araw ng pagsamba, hindi ka karapat-dapat sa ating dakilang Panginoon. Kaya isakripisyo mo yung meeting na yan, alang-alang sa ating dakilang Panginoon. Kaya po dito, tinuturuan tayo ng kabutihan asal sa paglilimos na lang. Sabi nito, upang ang iyong paglilimos ay maliit at ang iyong ama nakakita ng lihim ay gagantihin ka. Kaya po, kapag tayo po ay gumagawa ng isang bagay na mula sa ating mabubuting gawa, kinakailangan yun ay ipalagay na lang natin na nag-i-impok tayo ng kayamanan sa langit. Dahil wala naman silang igaganti. Sabi nga, kapag ikaw ay naglilimos, hindi na maalaman ang ginagawa ng kaliwa ng kanan. Ibig sabihin, maging silensyo na lang tayo. Kapag gumawa ka ng kabutihan, huwag na natin gayahin yung mga ginawa noong una, na nilalagay pa sa mga simbahan, donated by. Nasaan na ngayon yung donate? Buto na. Kaya, ano pang reward ang tatanggapin natin sa Diyos kapag inako na natin ang isang bagay na hindi naman para sa atin? Lahat yan ay galing sa Diyos. At ito'y para sa Diyos, ang kapurihan, ang kaluwalhatian, karangalan sa Kanya lahat. Tayong lahat ng mga tao, pantay-pantay lamang naninigat dito. Tinuturuan lang tayo na ating dakilang Panginoon na kung meron man tayong ugali tungkol sa paglilimos na hindi kagandahan, hindi nasa kalooban ng Diyos ang ating mga ginagawa. Naway sa pamamagitan ng aral na ito, mabago na natin yung sistema
o yung pamamaraan kapag tayo'y tumutulong sa ating mga kapwa. Hindi lang po yan sa kapwa o pulubi o namamalimos, maging sa simbahan sa pagdudulay. Kapag kinakailangan po, maging lihim lang. Kung maaari, hindi ka makita na nagbumog yan. Kaya meron tayo ditong kaba. Nilalagyan yan, huwag mo nang ibuka pa yung kamay mo para makita kung 500 yung binigay mo dyan. Ang mahalaga, kung ano yung binigay mo mula sa iyong puso. Sabi sa 2 Corinto, 9:7, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Ano ba talagang sinagis nito? Ito ba o ito? Yung puso. Kasi kung dito, hahanapan pa yan ng balik. Pero kapag dito sa puso, hindi na po yan maghahanap ng balik. Yan ay binigay niya na, ibig sabihin, yan ay si kaluluwalhati ng Diyos, ikapupuri para lumago ang pangangaral ng salita ng Diyos. Kaya po, ang paglilimos ay isang gawa na kung saan huwag nating panghihinayangan ang anumang bagay na ibinibigay natin, lalo sa mga simbahan, lalo sa mga kapatid nating namamalimos, at sa iba-iba pang mga binibigyan natin. At kumbaga, ibinigay natin yan, wala na sa jurisdiction natin kung ano man ang paggamitan niya ng ating kapatid. Ibili man niya ng drugs, ibili man niya ng bigas. Ang mahalaga, yung ginawa natin. Huwag na nating hatulan ang ating mga kapwa. Kaya po sa paglilimos, praktisin natin yan. Hindi man madali, mahirap na natin gawin. Pero kapag naumpisahan mo sa isa, meron niyang pangalawa. Merong pangatlo hanggang sa parami ng parami. Sabi nga, practice makes perfect. Kaya, kasi meron tayo dito sa isip, sa utak, dalawa yan eh. Conscious mind at subconscious. Yung conscious, yung nakikinig ngayon. Yung kamalayan mo ngayon. Yung subconscious, yun yung memory. Ngayon, kapag ginawa mo na ng isang beses, sinundan mo pa ulit, i-absorb yan ng subconscious. Minsan yan, hindi mo na iniisip, ginagawa mo ng pusa. Yan po ay isang bagay na dapat matutunan natin. Siguro, hanggang dyan na lang ang pakikibahagi natin sa oras na ito. Salamat po sa Diyos at anuman ang ating mga karaingan, kahilingan man, karamdaman man, problema, o anuman bagay na nakakabit sa ating katawan, ipagkatiwala lahat yan natin sa Diyos. Kung saan Diyos na po ang bahala sa atin kung ano ang gagawin niya sa atin. Salamat po at isang mapagpalang umaga sa bawat isa.